What's up mga boss, Lodi Amo? Ito na naman tayo, you know what it is, yo. Another day of solo cast natin, another kwentuhan na naman, isa na naman mapayapang gabi ang ating pinagsasaluhan ngayon. At pag-uumpisahan ng kwentuhan, topic, kung ano-ano, no? So ngayon, ay medyo mapayapa na dito sa Abu Dhabi, no? Though may mga missiles siya, may mga drones pa rin na naglilipa na, pero hindi na siya ganun ka lala. Unlike ng mga nakaraang linggo na halos mayat maya ay meron, no? Sa mga tropa natin dyan na nasa Middle East, sana nasa mabuting kalagayan kayo at malayo kayo sa panganib, no? At gusto ko naman ma-off topic, parang masyado nang saturated yung gere. Mag-usapang kotse naman tayo, no? Kasi matagal na ako nangangati sa manibela. Matagal na ako nangangati sa throttle, matagal na ako nangangati sa cambio, alam mo yun, matagal na ako nangangati sa speed. Kumbaga hindi ko na nararamdaman yung adrenaline na nang tumatakbo ka ng 160, yung mga 180, no? Yung mga ganong takbo. And speaking of pala, speed limit, dito kasi sa UAE, yung mga expressway dito or yung highway dito, may mga speed limit na 140 tsaka 160. So yung 160 dito is mapapatakbo mo yung sasakyan mo ng 160 kasi sa atin sanay tayo sa 180, 100, 120 pinakamabilis na 140 medyo nalulula na. Dati nalulula ako sa 140 eh. Pero namimiss ko yung ganon, yung adrenaline, no? One time kasi nung nandun ako sa Cabanatuan, meron dun yung Silex. Ano siya eh, para siyang expressway na from Cabanatuan to Tarlac. Diretso siya ng TPLEX, ng SCTEX pala. Meron doon isang diretso na nasa 7 kilometers ata yung layo. Yung sa mahabang isang diretso. Matetesting mo talaga yung speed limit ng kotse mo. No? One time tumesting ako doon. Nakaabot ako ng 180 something sa Civic ko. Nalula ako. Parang tumindig yung balahibo ko. Tapos parang alam mo yung grip ko sa manibela, gigil na gigil. Yung parang ang higpit ng hawak ko sa manibela kasi isang maling gewang mo lang doon. Same lang ako doon, promise. As in, may kalalagyan talaga ako ng mga panahon na yun, no? Pero na-miss ko yung ganun, yung tibok ng puso ko, naririnig ko na siya sa tenga ko. Parang, ano ko ba, nagmamaffle yung pandinig ko. Tapos naririnig ko yung tibok ng puso ko sa ano ko, sa tenga ko. Yun, namimiss ko yung ganun pakiramdam. Tapos tinitindigan talaga ako ng balahibo. Ang lamig talaga sa batok. Yung, basta iba yung feeling, iba yung feeling. Nakakamiss yung ganung tanggal kat no? Tsaka minsan dun sa Cabanatuan pagka weekends, mga ganon, Friday night, Saturday night, minsan kahit normal night, no? Makakapag-drive-drive kami dun, ikot-ikot lang, bobomba-bomba, mag-iingay. Punta sa ganto kahit wala namang pupuntahan. Marami kang pwede kasing pag-road tripan dun eh. Namimiss ko lang yung ganon. Kasi dito parang nauumay na ako sa andito lang ako sa city lagi eh. Kasi wala ka namang pupuntahan dito sa UAE talaga guys. Ang attraction lang dito or masasabi ko na pwede mong puntahan, Abu Dhabi, Dubai. Yun na. The rest na lugar dito eh wala. Probinsya, desyerto, bundok na wala namang nature, no? Yung mga bundok dito eh bato. Hindi siya yung kagaya ng bundok sa atin na mapuno, na pwede kang mag-camping, na may mga, alam mo yung maraming ganap, na may fog, na gando, meron din mga fog dito paminsan-minsan. Pero hindi yung bundok kasi dito, hindi kagaya ng bundok natin na na sagana, no? Na maraming resources, na malago, masasabi kong malago. Dito wala, bundok. Do may puno-puno. May mga ilog din, pero bato mabato. Mabato siya. Wala siyang iba, basta ibang-iba yung bundok sa atin sa bundok dito. Tsaka yun, siguro naman, though yung mga sasakyan dito pala, balik tayo sa usapang kotse, no? Yung sa mga sasakyan dito, mura lang. Makakabili ka ng 3,000 dirhams. Ano yun? Kano yun? 45,000 sa atin. Yung 3,000 dirhams dito, magtrabaho ka lang ng parang kalahating buwan mo lang na trabaho yun eh. Meron ka ng sasakyan eh, kaya mo nang bumili eh. Yung license mo, medyo mahal lang kasi nasa 7,000 yun. So, mga 2 buwan na pag-iipunan yung license. Pero once may license ka na, yung kotse mo, madali na lang. Guys, 2,500 lang. Isipin mo, may mga nakikita nga ako, 1,500 lang, 1,000.
isipin mo 1,000 dirhams, kotse, 'no? Yung 1,000 dirhams, 16,000 sa peso, 'di ba? Though hindi siya matinong kotse, ano siya, yung mga burog-burog na, pero yung sa'tin nga burog-burog na ano, ginagamit pa rin, 'di ba? Ang mahal pa ng benta. Samantalang dito 1,000 dirhams kahit mamayang gabi kahit ngayong gabi puwede akong bumili, 'di ba? Kahit mamaya lang paglabas ko puwede ko na bilhin. Kasi hindi vina-value ang sasakyan, mas ma-value ang ano, ang pagkuha ng license. Kasi yung pag-acquire ng sasakyan mabilis lang, kahit sino puwedeng bumili hangga't may pera ka. At sa bansa na 'to na madali kang kumita ng pera, sisiw lang 'yun, easy lang 'yun. The question is, are you capable of driving the car? Alam mo ba yung safety? Alam mo ba kung paano magmaneho, 'di ba? Anong gagawin mo para hindi ka makadisgrasya? So, mas valuable sa kanila 'yun. Kaya yun yung mas mahal. Mas mahal ang license. Alam ko usually ng mga bansa na ano, tulad sa Japan, 'no, mas mahal ang license kaysa sa kotse. Sa Japan ang mura ng sasakyan talaga guys, sa totoo lang. Dahil ano yun, gawaan yun, dun yung mother of all cars, 'di ba? Parang lahat ng JDM cars, lahat hindi man JDM, oo nga, 'di parang karamihan ng mga sasakyan na ginagamit ng tao, sa Japan galing. Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, Yamaha, Subaru, 'di ba mga gano'n. Yamaha, may Yamaha ba? Motor motor tsaka bangka, 'di ba, mga gano'n. Tas sa Japan galing, So sa Japan guys, actually may mga car dun na ano, pamigay. Hihingiin mo lang kasi may parang factory dun na dudurugin na yung mga sasakyan. Kung gusto mo yung sasakyan, pwede mong kunin dahil pabor sa kanila yun, dahil magbabayad kasi sila pagka ini-scrap nila yun. So, basura na yun, kumbaga win-win situation. Nagkakaroon ka ng kotse, sila naman nababawasan ng basura, nababawasan ng bayarin. So, ayun, kung meron talagang lugar na pang kotse-kotse sa Japan. Pero ngayong giyera na-realize ko guys na kahit gaano ka pala dami mag-produce ng kotse, kung yung bansa mo nag-i-import lang ng oil. Ngayon namomroblema ang Japan guys, sa oil. Parang nababalo sila, paano mangyayari. Though hindi gano'n kagaya sa atin na natataranta na yung tao kasi sa Japan may train system, Maubusan man sila ng oil dun, may mga sasakyan sila. Ay may mga trend sila na masasakyan, 'di ba? Makakapunta ka sa lugar na gusto mong puntahan ng kahit wala kang sasakyan, 'no? Though yung pangit lang kasing tignan na ang dami mong kotse ta's wala kang gas. So yun lang yung parang nagiging problema ng Japan sa ngayon. Pero masosolusyunan nila yan, madali lang yan sa kanila. Maraming connection ng Japan. And ayun, sa mga gusto mag-acquire ng sasakyan, sa atin madali, sa totoo lang, pinakamadali sa atin license, Minsan nga makakalusot ka, kahit wala kang lisensya makakapag-drive ka ng sasakyan, 'di ba? Tas yung license ang daling gawan ng paraan, puwede kang mag-fixer, 'di ba? Puwede kang lumusot na kahit wala ka namang alam sa kalsada. Kaya maraming nagiging aksidente sa atin, 'di ba? Maraming nababangga, nadidisgrasya, mga sinasabi nila na, sudden acceleration ng sasakyan. Hindi totoo yun guys. Mali lang, human error talaga yun. Hindi naman puwedeng hindi ilalabas ng factory na kung ano mang manufacturer ng sasakyan, ng isang sasakyan, kung may error sila, especially when it comes to safety. 1,000,000 gaano man karaming libo-libong test ang ginawa nila diyan bago nila i-release sa market 'yan. So yung mga sudden acceleration, ka-bullshit-tan ka-bullshit-tan na lang 'yun. Either ka-bullshit-tan siya, error siya ng driver or pilot error, or minodify nila yung sasakyan na nagkaproblema kunyari sa throttle response, 'no? Kung ano-anong pinaggagawa nila, ni-remap nila kunyari. Tapos yung mapping, merong problema na nagti-trigger ng throttle, possible 'yun, possible 'yun. Pero yung stock na walang, as in kakalabas lang sa factory ta's biglang umandar, wala, kagagawan 'yun. Walang gano'n. Error ng tao 'yun kasi nga sa atin, kahit wala kang lisensya o kahit may kahit peke yung lisensya mo, or kahit wala kang alam sa daan, madali kang makaka-acquire ng kotse, 'no? And ayun, yun lang naman. Sa tingin niyo mas okey ba na higpitan ang pagkuha ng license sa Pinas kaysa
sa pagbili ng sasakyan, 'no? Parang sa tingin ko gano'n din dapat ang gawin, eh. Hindi lahat dapat mag-license kung walang alam, ha? Hindi ko sabing hindi lahat, kung wala kang alam sa kalsada, hindi ka dumaan sa proper training, tapos ang reckless mo magmaneho, 'di ba? Tsaka yung mga sanction kasi sa atin, yung mga batas trapiko kasi sa atin din yung pulpul, eh, 'di ba? Kaya ang daming, ano, eh, binabalewala yung batas natin kasi ang daming katangahan ng batas natin, eh, 'no? Ang daming hindi pa plantsadong batas sa atin. Ang daming puwedeng pagtuunan ng pansin para mabago ang reforma ng mga batas natin, pero kung ano-anong inuuna ng gobyerno kasi hindi naman sila kikita sa pagreporma ng batas, eh, 'di ba? Mas kikita sila sa ibang proyekto. Alam niyo na 'yun, guys. Anyways, 'no, para sa atin, 'wag niyo nang asahan yung government, 'no? Magpayaman kayo, gumawa kayo ng pera niyo, mag bumuo kayo ng empire niyo ng hindi kayo umaasa sa gobyerno, guys. Wala kayong maaasahan diyan. Kung meron man kayong maaasahan diyan, 'di sana dati pa. Eh, 'di sana lahat, pati yung mga mayayaman, eh, umaasa sa gobyerno. Hindi, ang mga mayayaman may mga sariling ano 'yan, may mga private health card 'yan, hindi 'yan nagfi-PhilHealth, may private na insurance yang mga 'yan, may private na pension plan yang mga 'yan. Hindi sila umaasa sa gobyerno kasi scam nga kasi, malaking scam nga kasi. Anyways, yun 'no, hindi naman sa sinisiraan ko ang gobyerno ng Pilipinas, pero yun naman kasi talaga ang nakikita natin. May mga maayos pa rin naman na proyekto tsaka ginagawa ang sa tingin ko wala naman dapat sisihin talaga, hindi rin dapat talaga tayo magsisihan, eh, sabihin natin mga gobyerno, mga opisyal, corrupt, gano'n. Guys, survival mode kasi sa Pinas, guys. Isipin mo kung isang senador or isang mayor o isang presidente or kung sino man nasa posisyon, eh, lalaban ng patas, kawawa lang, eh. Kumbaga, hindi na ideal ang paglaban ng patas sa atin. Kahit gaano pa kaganda ang intention mo, 'pag lumaban ka ng patas at the end of the day ikaw pa ang lugi, ikaw pang kawawa, ikaw pang masama. So, ang nangyayari is survival hanggang nagiging domino effect na siya. Survival ka, edi survival na rin yung mga kasama mo. So, hindi rin natin masisisi ang Pilipinas. Siguro isang malupit na leader lang na magdidiretso ng mga batas natin, isang malupit na leader lang na magsasagawa ng kung ano mang mag-i-implement ng bagong batas, ng bagong rules, ng bagong sistema ng Pilipinas, yun lang yun. Yun lang ang nakikita kong way para umunlad ang Pinas. Or masasakop tayo ng ibang bansa. Mostly China kasi yun yung malaki. 'No? Yun, mababago yun kasi susunod na tayo sa batas ng China. Wala na tayong sariling batas, 'di ba? Yun ang puwedeng magpabago ng sistema ng Pilipinas. Pero kapagka gan'to, in the next 10 years kung gan'to pa rin wala talagang mangyayari. Gan'to pa rin in the next 10 years, 'no? And yun lang naman guys, 'no. Thank you so much again for watching. Isang mabilis na ano lang 'to, solo cast lang 'to kasi may mga tatrabahuhin pa ako, 'no. Meron din akong binubuo na something na i-she-share ko sa inyo sa mga susunod na videos natin. Sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, mga Boss Lodi Amo, napa-subscribe na lang din ako and then kung ayaw nyo, walang problema. Lagi ko sinasabi, walang problema. Pa-share na lang 'to sa mga tropa natin na sa tingin nyo makaka-relate sa mga ganitong kuwentuhan, sa mga ganitong usapin, 'no. At yun, magkakaroon tayo ng nom-nom session sa susunod. Malapit na matapos na kasi guys pinapatapos ko na yung Ramadan talaga. Magno-nom-nom session tayo pagkatapos ng Ramadan, 'no. Ayoko kasing sirain yung promise ko, during Ramadan. So, ilang araw na lang. Nom-nom session tayo, mas magiging malupit ang kuwentuhan natin nun, mas magiging mahaba ang kuwentuhan natin nun at mag-i-invite ako ng kakuwentuhan natin nun. So, yun lang, si Chavez nga pala ulit and thank you for watching. See you sa mga susunod nating videos.